round sa top ng cake, then rectangle naman para sa sides or sa body ng cake. So, nakikita nyo naman na, kaya mabivisualize nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Nagpahid lang ako ng konting water sa ganache para dumikit yung fondant. Pwede rin naman shortening, depende kung anong preferred ng baker. Sa part na to, medyo kinapos lang ako ng 1 inch sa pag-cover ng fondant. Kaya tinatry ko pang batakin para humaba. Pero bago ko batakin, ginupit ko muna yung mga excess sa top para hindi ako mahirapan. Buti na lang stretchy yung fondant na gawa ko, kaya kita nyo naman na solusyonan yung problema. Gumagamit lang din pala ako ng smoother para kuminis yung fondant sa cake. Kakapakinis ko nga, hindi ko napansin na tamaan ko yung ganache kaya nag-stain sa fondant. Pero don't worry dahil madali lang din naman yan tanggalin. Gumamit nga lang ako dito ng precision knife and scissor para tanggalin yung mga excess fondant. And after ko nga tanggalin yung mga excess, maglalagay na ulit ako ng ganache para idikit ulit sa cake board. So after ko nga ilagay yung cake board, i-flip ko lang ulit yan para ibalik sa tamang tayo. So every time na ginagawa ko yan, mini-make sure ko na hawak ko maigi yung top and yung bottom ng cake board. Para sigurado na hindi talaga tatalsik yung cake. As you can see, kumalat yung dark chocolate sa fondant